May palang araw po sa bawat isa sa atin. Again, isang privilege po ang mag-aral po muli ng kanyang salita. At ngayong araw na ito po atin pong pasimulan ito pong ating gawain sa pamamagitan po ng panalangin. Dahil ang Diyos sa nakapangyarihan sa lahat, may likha ng lahat ng bagay na amin pong tinatawagan at iniimbitahan ngayong araw na ito na kayo po ang siyang mag-guide sa amin. Kayo po ang magpaunawa sa amin ng lahat ng aming pag-aaralan at ang kaluwalhatian ay lahat sa inyo, para sa inyo, Panginoon, ang purihan para sa inyo. Salamat po aming Diyos Ama, Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so ngayong araw po na ito ay ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol sa MacArthur Bible Handbook na kung saan ang ating pong focus ay ito pong Book of Genesis, na ito po yung kauna-unahan na aklat sa Biblia, na kung saan ay marami pong nagsasabi na ito po ay sinulat po ni Moses, at nais po natin na tingnan din ang ilang mahalagang bagay, ang mga features kung saan magbibigay po sa atin ng mga ideas, para po sa aklat na ito, sa Book of Genesis. At upang umpisahan po natin itong ating ginagawang pag-aaral na ito, ay nais po muna natin na tingnan po yung kauna-unahan na ginawa po ng Diyos according dun sa verse na Genesis chapter 1 verse 1. Kung saan ito pong account na ito, sinabi po ng Diyos, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya ibig sabihin po, nilikha po niya ang langit at lupa out of nothing. Pero it is because of His word, because of His sovereign power. So, doon sa verse na yon, nais po nating ipaunawa din na hindi po nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, langit at lupa, ng million years ago. Hindi po. Ito po ay nilikha ng Diyos thousands years ago. So hindi po tayo naniniwala sa tinuturo po ng evolution, theory. Kung saan sinasabi nila na ito po ay nilikha o ang lahat ng bagay ay nilikha million years ago, as kabilang po ang dinosaur po doon, hindi po yung totoo, Because maliwanag po sa salita po na yan, na talagang ang Biblia ay nagsasabi ng tapat at totoo sa ating lahat, Okay. And then, when we say out of nothing, sa Latin word po is nihilo, So, yun po yung word na ibig sabihin nilikha po niya lahat ng bagay ayon sa kawalan. Pero sa kawalan, ibig sabihin sa salita po ng Diyos, out of nothing produce, nothing is produced, nothing comes from nothing, out of nothing. Sabihin ang lahat ng bagay nilikha nga po ng Diyos sa pamagitan lamang po ng kanyang salita. Okay, so ganun po yung kapangyarihan po ng Diyos. At then, itong paglikha niya sa lahat ng bagay, nakikita ay very special po. Kaya ako po nasabing special kasi nilikha po niya yung lahat sa loob po ng 6 na araw. 24 hours period of time, meron pong daytime, merong nighttime, merong umaga, merong gabi. Okay. So, in the beginning, uh, sa Psalms chapter 90 verse 2, sa aklat po ng awit, ito po yung sinabi po ng Book of Psalms doon, Before the mountains were brought forth, or ever had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Okay? Wala pang mga bundok. Hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong sandaigdigan, ikaw noon ay Diyos na. Pagkat ikay walang hanggan. From everlasting to everlasting, you are God. Meaning, wala pang lahat ng bagay, hindi pa nag-e-exist ang lahat ng bagay. Ang Diyos natin nandun na. From eternity past, ay nandun na po ang Diyos. Okay, siya po yung simula at siya rin po yung wakas. Okay, so nakita po natin dun yung kanyang creation, yung paglikha niya, since si Moses di umano ang sumulat ng ayon sa mga Bible scholar nitong Book of Genesis, kung saan he was inspired by the Holy Spirit, which is about 1,500 years or before Christ. 1,500 before Christ,
But then, noong 1820, in the year of the Lord or 1820 AD, meron pong isang tao na nagngangalan na si Hubert Spencer, ano. So, nagbigay po siya ng 5 scientific principles pagdating po sa creation. I mean dun sa Genesis chapter 1 verse 1. Okay. At doon po kanya pong binigyan po ng meaning o ng kahulugan scientifically, yung pong verse na Genesis chapter 1 verse 1 na in the beginning it means or it is stand with time. And then God means force, created means energy, heavens, space, and the earth means matter. Okay, so ibig sabihin yung kay Spencer na principle ay tumugma dun sa Genesis chapter 1 verse 1. Okay, scientifically, biblically, ano. Alright, pag sinabi po natin God, God, it means Elohim. Okay, which means, pag sinabi po natin Elohim sa Bible, Supreme One. Siya po yung pinakamataas, pinakamakapangyarihan. It is a general term po na ginagamit po sa Bible, ano? God. Okay? He is the true God. Siya yung tunay na Diyos. He created. Okay? So, ibig sabihin, siya po yung gumawa. Siya po yung lumikha. Okay? Ayon sa kanyang kapangyarihan, ano? Na kung saan ay sinuportahan po ng mga verses, pinakita po ng mga verses na talagang ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. Like for example, sa Book of Isaiah chapter 40 verse 28. Sabi doon, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig, na itong si Yahweh ay ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Okay? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Kahit sinong tao, hindi natin pwedeng maunawaan ang kaisipan ng Diyos sapagkat ang Diyos ay Diyos. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabihin, nagagawa po niya ang lahat ng bagay, maging ito man ay imposible. Ano? Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Siya ay walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Okay? Yun po'y ayon kay Prophet Isaiah. Then, pag tinignan pa po natin yung ilang mga verses na nagpapakita na ang Diyos talaga ang siyang lumikha ng lahat ng bagay ay ito po. Sa Isaiah chapter 45 verse 12, ako ang lumikha ng buong daigdig. Okay? Pati mga taong dooy tumatahan, maging ang kalangitan, ako ang nagladlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin. It means sa buong galaxy, okay, sa Milky Way galaxy o sa multiverse galaxies na sinasabi sa buong universe sa sansinukob, siya po ang may kapangyarihan, siya po ang may hawak, siya po ang may control. Sapagkat nasabi niya, ako ang lumikha ng buong daigdig, pati ang mga tao, sabihin pati sa atin. It means, siya po ang may-ari sa atin. Ano po? Maging ang kalangitan, ako ang naglatag, ako ang nagladlad. Ang Diyos mismo, ano? Siya po ang gumawa nitong kalangitan. Alright? So, meron po tayong tinatawag na atmospheric heaven. Meron po tayong tinatawag na heaven of heavens, starry heaven. No? Kaya, nandoon na doon sa Genesis 1:1, sa ESV o sa iba pang mga version, God created the heavens and the earth. Okay? So, very special po yung paglikha, no? Kasi hindi po niya sinabi, I mean, binigyan po ng emphasis niya doon yung heavens and the earth. Yung earth is very special place to uh, to habitate ano para sa ating mga tao. Kumbaga ito po yung perfect planet para sa atin. The heavens, then the earth. And then also para sa karagdagan na verse ano, natin pong sinasabi patungkol sa paglikha ng Diyos sa Isaiah 45 verse 18, si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Okay? Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Alright? So, ganun po ano, yung kanyang ginagawa at pag pinansin po natin kung ilang beses pong ginamit yung salitang siya, ano, si Yahweh, ang Diyos. Okay?
na siya ang lumikha ng kalangitan, siya ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag, okay, stable at talagang mananatili sapagkat ito nga po ay kanyang hawak, ano, siya ang may control po nito. Sa Isaiah 48:13, ako ang lumikha sa pundasyon ng daigdig. Ako rin ang naglatag sa sangkalangitan. Kapag sila'y aking tinawag, agad, agad silang tutugon. Right? Then, sinusugan naman niya ni Prophet Jeremiah sa Jeremiah chapter 10 verse 16. Ngunit hindi ganito ang Diyos ni Jacob. Okay, ito masabi, siya ang may likha. Ito po yung verse, ito po yung mahalagang verse. Siya ang may likha ng lahat ng bagay. Pinili niya ang Israel upang maging kanyang bayan. Yahweh ang kanyang pangalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po ay ayon po kay Prophet Jeremiah. Alright, pagdating sa New Testament, sa Aklat ng Mga Gawa, ay talagang binanggit pa rin po doon ano ang ilang mga sa kanyang words ano na siya talaga ang lumikha ng lahat. Sabi ng Gawa 17:24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon. Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Sabihin ang gumawa ay hindi ng lahat ng ang gumawa ng lahat ng bagay hindi nakatira sa isang lalagyan lang dito sa lupa. Hindi sa templo dito sa lupa kundi siya ay Diyos na ng mga Diyos na nakatira siyempre sa langit ano. Okay? Na kung saan sa pamamagitan lamang ng kanyang utos ano na simple decree brought the created thing into being. Okay? Nagkaroon ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating Diyos sa kanyang utos, sa kanyang salita. Okay? So, ganun po ano yung kanyang ginawa. Kasama po lahat ng bagay, maging mga bituin, ano, maging mga planeta. Okay? Maging mga nakikita dito sa mundo natin, ano. So, ni-reveal po ng Diyos na siya po ang siyang lumikha, okay, ng lahat ng bagay. Gano'n din naman ang sinabi niya sa Genesis 1:2, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Right? Then, bilang karagdagan, sa paglikha, ano, sinabi rin ng John chapter 1 verse 1 to 3, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, ni Jesus, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Yun po yung kapangyarihan po ng Diyos. Ano? Ibig sabihin, ang lumikha ay ang Diyos, kasama po siyempre ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya ng ating Panginoon. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, yun po yung ginawa po ng Diyos. Ano? Okay. So, yun po yung paglikha. At then, sa ikapitong araw, ang Diyos po ay nagpahinga. Okay? Pero hindi ibig sabihin po nun, kaya po siya nagpahinga, ay siya po ay pagod na, ano? Hindi po yun, ano? So, ibig sabihin, tapos na po yung kanyang paglikha. Kumbaga, tapos na pong likhain ang lahat ng bagay na nais niyang likhain sa lahat, sa lahat ng dako sa buong universe. Okay? Alright, so yun po yung paglikha, yung kasaysayan ng paglikha bilang ating pasimula sa pag-aaral po ng aklat po ng Genesis. Alright? Okay.